Yan, magandang umaga mga taktika. Ito ang week 7. Mula nang tayo ay nag-proning. At last week nga, nag-apply tayo ng banana peel fertilizer. And yung sinundan nun, naglagay naman tayo ng chicken manure. Yan, so week 7, ngayong araw na to, at yan na yung update sa ating mga ubas. Kung makikita nyo, yan, parang nagsisiksikan na uli sila. Yan, since malalaki na yung mga berries natin, yan, longkoy na talaga. Nakakatuwa ng panoorin. Yan, tuloy-tuloy na siya sa paglaki. Yan, at tuloy-tuloy pa rin sa pagbabaging yung ating Brazilian hybrid na ubas. So itong Brazilian hybrid, isa sa pinakamatamis na variety ng ubas. At angkop din siya sa klima ng Pilipinas. Kahit na sabihin Brazilian hybrid ay isa sa pinakamaliit na ubas. Aba, ubas pa rin yan mga kataktika. Ang talaga nakakatuwa talaga dito, yung makita natin na yung ating halaman ay nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng bunga. So masasabi mo na kahit mahirap magtanim, mahirap magpalaki ng halaman, kapag nakikita mong ang iyong mga pananim may bulaklak na, may bunga na, ay bawi talaga mga kataktika. So ganoon din naman, parang buhay din natin. Kahit anong struggle and pain ng pagdaanan natin, lahat yan mapapawi kapag dumating ng harvest stage. Hindi lang talaga pwedeng madaliin. Dahil katulad ng ubas, ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. So yan ang update natin ngayong week 7 sa ating Brazilian Hybrid. Season 2 ito ng ating pagpo-proning. At yun nga, may epekto na yung nito, yung nilagay natin na chicken manure. So mag-a-apply tayo ulit niyan this coming week. Yan, at update ko ulit kayo. Yan, don't forget to like, share, and subscribe mga kataktika dito sa ating Brazilian hybrid na ubas o Brazilian hybrid na grapes season 2 ng ating pagpo-proning. Yan, nakita nyo may mga ugat na. Oh. Yan. Yung iba niyan, pinatutuloyan pero sa atin di natin patutuloyan. Kasi pagka nag-proning tayo ulit, marami na naman na yan. Okay, thank you very much. Hope you like it. Yan, magandang umaga mga kataktika. At ngayong araw na to, mag-apply tayo ng yan, mango peel fertilizer. Ano ang nagagawa ng mango peel fertilizer sa mga halaman? Ito ay nagpapatibay ng mga ugat ng halaman at ng mga tangkay ng halaman. At ano ang nagagawang benepisyo nito? Since ito ay merong calcium, potassium, minerals, at nitrogen, ito ay makakapagbigay ng magandang kalidad ng halaman. Bakit? Kasi pag pinatibay o pinaganda ng potassium ang ugat ng halaman,
Ang ugat ng halaman ang kumukuha ng tubig at nutrients sa ilalim ng lupa, dinadala niya yan sa mga tangkay ng halaman, at ang mga dahon naman ng halaman ang kumukuha ng sunlight. So pag nagsama na yung sunlight at yung mga minerals na nakuha ng halaman, magkakaroon na sila ng pagkain. Ang tawag doon, photosynthesis. Yan. So bakit kinakailangan na maging maganda ang roots ng mga halaman? Dahil ito ang nagbibigay ng paraan upang ang mga halaman ay magkaroon ng magandang food intakes galing sa lupa. Yan. So, kapag maganda ang ugat ng mga halaman, makukuha niya yung mga nutrients na kinakailangan ng halaman. At kapag tama ang nutrients na nakukuha ng halaman at tama ang sinag ng araw na nakukuha ng halaman, magiging malago at mabunga ang inyong mga pananim. Yan. Kaya sa organic farming, pinapaganda yung lupa. Kasi pag maganda yung lupa, makukuha na ng halaman lahat ng nutrients na kanyang kinakailangan. At with the help ng sunlight, magkakaroon ng magandang halaman na magbibigay ng magandang mga bunga or mga dahon. Yan. So yan ang ating topic for today. Yan, magandang umaga mga kataktika. So muli, mag-apply tayo ng fruit field fertilizer. So ngayon, ito tatawagin natin na papaya, mango, and banana field fertilizer. O, shorten natin. Bigyan natin ng abbreviation. Pamana field fertilizer, papaya, mango, and banana. Kaya pamana field fertilizer. So, ang ginagawa natin mga kataktika, overnight lang yung babad para hindi siya masyadong mangamoy. Para maiwasan yung foul odor. Karamihan talaga nito ang ginagawa nila 1 week ang kanilang pagbuburo. Pero sa atin, dahil na subdivision tayo, overnight lang ang ginagawa natin. So katulad niyan, yung mga dating nilagay natin dyan, nariyan lang, di natin tinatanggal. Dinadagdagan lang natin. So for today, ayan, nakita nyo. Yan, yung kulay dilaw na yan. Yan. Dilaw. Yung kulay orange na yan, papaya yan. Papaya. And, ayan. Ginamit natin yung hinog na balat ng mango. Ayan. Ayan o. Yung mga mango yan. Yung mga green yan. Mango yan. So, minix natin dyan. And, balat ng saging na saba. Ayan. So, tawag natin pamana peel fertilizer. Papaya, mango, banana peel fertilizer. Overnight lang na pagbabad ang ating ginagawa dahil nga nasa subdivision tayo. So, pag naubos yan, yung tubig niyan, dagdagan nyo uli ng gabi, dilig nyo uli kinabukasan. Sa ganung pamamaraan, hindi ka mako-complain na mabaho ang iyong bakuran. Ganyan lang mga kataktika. Para-paraan lang. Okay, yan. Apply na natin yan. Yan, good morning mga kataktika at saktong pang 10 linggo ngayon mula nang tayo ay nag-pruning ng ating tanim na ubas. Ayan. At ngayon pang 10 linggo, suportahan natin siya ng nutrients. Magdidilig tayo ng pamana peel fertilizer, papaya, mango, banana.
Pill Fertilizer. So, dito yung puno niyan mga kataktika. Ayan yung puno ng ating tanim na ubas. Ayan. Muli, ito siya. Yung ating Pamana Pill Fertilizer. Papaya, mango, ayan, papaya, mango, and banana Pill Fertilizer. Yan mga kataktika. Nakapag-apply na tayo. So pagka ganyan kasi, hindi siya ganun kaamoy. Amoy prutas pa rin. Kaya ang ginagawa natin, overnight lang yung pagbabad mga kataktika. Come closer tayo. Come closer. Ayan. Pang 10 linggo na mula nang tayo ay nag-pruning mga kataktika. Yan yung so ang ginagamit talaga natin mga kataktika puro organic na fertilizer. Muli, nag-apply tayo ng chicken manure, pero yung chicken manure mga kataktika, pinatuyo muna natin yun, dry na yun, hindi natin ina-apply yung basang chicken manure. And nag-apply tayo ng banana peel fertilizer, nag-apply tayo ng mango peel fertilizer. Ayan. At ngayon, pang 10 linggo, para mas masuportahan yung pangangailangan ng tanim nating ubas, tayo ay nag-apply ng Pamana Peel Fertilizer, yung papaya, mango, and banana. Yan. Okay, yan yung update natin. Sana inyong naibigan. And don't forget to like, share, and subscribe. Dahil pangkain nito mga kataktika, hanggat maaari, sisikapin natin ang ating kinakain ay ligtas sa mga insecticide and pesticide na chemical. Kung hindi hanggat maaari, gawin nating masustansya ang ating pagkain. Dahil ang ating pagkain ang pagkukuhanan ng kalusugan ng ating pangangatawan na siyang magbibigay sa atin ng susi sa magandang kinabukasan.